Yo! What's up mga kadadas? Kamusta? Nandito na naman tayo sa ating munting vlog. Welcome dito sa aking channel, Kay Dadas Vlog. Ayun, and also siyempre ako ay nagpapasalamat sa ating mga masugid na taga-subaybay at taga-panood ng ating munting channel. Ayun, so kahapon ako ay nag-check kung sino yung mga audience ko na nanonood na malalaking bahay, kung meron man. And guess what guys? Ayun, so nagulat ako at na-treasure ako. Siyempre tayo maliit lang naman ang bahay natin. At the same time thankful tayo kasi may mga nanonood sa ating mga kagulong natin. And then the same time mga kapwa nating content creator, di ba? So na-amaze lang ako at thankful ako kasi nga ayun, nakita excuse me po may sumasabit. At thankful ako kasi nga siyempre nakita ko kung sino yung sumisilip at siguro nanonood sa ating munting content, sa ating munting bahay. At siguro totoo naman yung nakita ko, no? Yun, ang nakita natin guys ay si jeffdoctor.ph, no? Yung isang content creator na gumagawa ng mga content about sa mga sasakyan. Isa siyang mekaniko. Ayun, so sa Facebook ko lang siya palaging pinapanood hindi ko siya pinapanood sa YouTube kasi mas mabilis yung flashing, yung pagbabrowse mo sa Facebook. So ayun, napapanood ko siya sa Facebook at palagi akong nanonood sa kanya, no? About sa mga kino-content niya, about sa mga sasakyan, about sa pagbibili ng mga sasakyan, yung tamang proseso ng pagbibili, pag-check ng sasakyan kung tampered o hindi yung odometer. Ayan, so maraming educational knowledge yung malalaman mo kapag nanood ka kay Jeep Doctor about sa mga automotive o sa mga sasakyan, no? Ayan, mapadiesel man, gasolina. Ayun, so thankful ako doon kasi nanonood si Sir. Yan, magandang araw sa iyo Sir at syempre salamat sa pagsilip sa aking munting channel, no? Ayun, salamat. At the same time sa lahat ng mga nanonood sa akin ng malalaking bahay diyan. No, marami pa ako nakita, no? Si Mekaniko, Holyo Pabian Vlogs, marami ako nakita. So thankful ako doon kasi kahit paano siguro nasisilip lang nila yung channel ko, yung channel natin na Dadas Vlog. At the same time doon kasi tayo naka-line up sa mga lalo na ngayon sa pagbablog ko, naka-line up tayo sa mga traveling vlog, sa mga ganitong content, no, yung sa Grab and Lalamove. So yun, salamat sa inyong lahat. At the same time ngayon ay babawi tayo. Kahapon kasi hindi ako nakabiyahe kasi coding tong sasakyan. So ngayon late pa rin, 'di ba? As usual, ganito talaga pag walang boss Ang kalaban mo yung sarili mo, 'di ba? Gusto mong umalis ng maaga. Pero pag tinatamad ka pang bumangon sa higaan, mamaya na, idlip mo na ako hanggang sa ayun, mauubos na yung oras mo na target mo. Target ko kasi sana bago mag 9 makaalis na ako dito sa bahay. Hi God. Guys, tingnan nyo kung anong oras na. Kita ba? Ayan. 10:54 na ng umaga. Ay nako, Diyos ko po. Uy, may bukas pang pintuan sa akin Ayan. Ayun, nawala. Ayan, seatbelt na lang. So 10:54 na ng umaga. Ayun, seatbelt at nakailaw yung aking handbrake. Ayan, so yung aking dashboard. Abonado ako sa gas ngayon guys. Ang gas ko ay 2 bar na lang. Ayan, so reset natin yan. Yan, yung tinakbo ko ng halos 2 araw, yung 354 kilometers na yan. So reset natin yan. Yan, 00. Okay, ayan yung B. Ayan yung category ng aking pag-change oil. Ngayon, pag naging 7,000 odometer na yan, so kailangan na nating magbaba ng langis o mag-change oil. Yan, sa PMS natin yan. Kasi, hindi ko binubura yan kasi yan yung batayan ko. At yan yung daily, yun yung aking, ayan nga, batayan ko para
kapag na-reach na yung odometer na yan is kailangan ko ng mag-change oil. So balik tayo. Ayan yung aking standard na odometer guys, 33,517 sa kabuuan ng simula kong nakuha tong sasakyan. Ayan, okay. So ginagawa natin yung pag-check ng odo para malaman natin kung gaano kalayo yung tinatakbo natin sa isang araw, kung gaano kalakas yung konsumo ng ating gas, no? Although, pakita ko ulit sa inyo ha. Yan. Yan yung aking kita ba? Kita nga no. Pasensya na. Ayan. So, punta tayo dito sa kanan ng ating sa kanan ng ating pindutan. Dito, siselect natin 'yan. Yung range natin. Tapos yung average natin per liter. Yan. So 15.3 ang pinapakita ni Desire ng ating konsumo per liter. Ayan po ay city driving, no? City driving yung 15.3 na yan. Kasi kapag pag mga long ride ako, mas matipid yan guys, mas matipid. Ayan. Ulit 15.3 average natin per liter. Yan. So yun guys, ako yung naniniwala sa ganong average, no? At the same time, depende sa pagpiga natin ng gasolina. Kung mabigat, may tinatawag kasi sa mga kategory ng pagdadrive, lalo na yung mga veteran, may mga tinatawag silang mabigat yung paa, may magaan yung paa, no? Ibig sabihin ng mabigat yung paa is yung madiin ka sa silinyador o yung gas, no? Acceleration gas, yun yung silinyador. Madiin ka, kumbaga kahit traffic, masalida ka ba? Yung masalida ka, ibig sabihin yung pag-go ng traffic, madiin ka kaagad, no? So may mga ganun kasing driver hindi mo hindi mo mabawalan yun kasi yun yung behavior attitude ng mga driver, no? Ako kasi magaan yung paa ko, no? Sa style ng pagdadrive, magaan yung paa ko, maano lang yan. Hindi ako palaging hindi ako palaging galit, hindi palaging rekta yung gusto kong mangyari. Tumatakbo rin tayo ng mga 80 to 100 or even 120 sa mga expressway. At the same time, ingat tayo kasi nga sa mga expressway, 'di ba, may mga limit lang yung takbo, may 80, may 60. Lalo na sa NAIAX, Skyway Stage 3. Ayan, 60 lang 'yan. Sa mga expressway 80, maximum 100. Pero kung lalo na ako, kabisado ko yung mga yung mga namamaril ba, lalo na sa Tiplex. Kala mo sa Tiplex napakaluwag diyan. Ayan po yung sa experience ko at sa dati kong kumpanya, yung usap-usapan namin sa mga maritisan ba. Pero legit yun guys ang pinakamaraming nahuhuli sa amin ay hindi sa SLEX, hindi sa NLEX, hindi sa EasyTex, kundi sa Tiplex. Yun yung sa norte, yung Tarlac, Pangasinan, La Union. Yan yung papunta ng Baguio. Diyan ang maraming nahuhuli sa amin guys. Bakit? Maraming diyan, maraming mga sensorized na mga na mga video nila na kapag dating mo dun sa exit sa Rosario or even sa Urdaneta, diyan ka napaparahin. Yun guys. Maraming experience na kaming nahuli diyan sa Tiplex, hindi sa EasyTex. Ayun. So ingat-ingat kayo diyan. Sa yung experience ko lang naman depende sa experience ninyo kung saan kayo mas maraming nahuhuli. Pero ako guys, sa awa ng Diyos, sa tagal ko na nagda-drive, almost 14 years na, kahit isa hindi pa ako nahuhuli sa mga expressway. Ayun, kasi syempre ang inyong lingkod maingat talaga tayo. Hindi ko naman sa pinagyayabang yun, pero wala pa talaga akong huli sa mga sa mga ganyang expressway. Lahat ng expressway dito sa atin sa Metro Manila, wala akong huli, no? Tayo dyan, zero huli tayo dyan. Pero sa mga city ordinance, syempre may mga huli tayo dyan. Dati may mga swerving, smoke belching, beating the red light. Hindi naman talaga may iwasan yun, usual lang yun sa ating kapwa driver, no? At syempre ako naman accept ko yung mga ganon. At syempre pangalawa, kailangan kalmado lang tayo, wag tayo makikipagtalo sa mga enforcers. Kasi kahit igiit mo yung tama mo,
hindi ka pa rin mananalo dyan. At the same time, lalo kang titikitan na yan. So, mali man tayo o tama, kailangan magpakumbaba tayo, makiusap tayo hanggat maaari makiusap, no? Ayun. Hanggat maaari, iwasan natin matikitan yung lisensya natin. Yung mga pinagbabawal ng teknik, gawin nyo na. Alam kong bawal yon, bawal maglagay, bawal makiusap, pero gawin nyo na. Kasi, once na natikitan yung lisensya natin, ayun mga kadadas, nawala ako. Ayan, sana ba ako? Hanggang maaari, ayun, makiusap tayo ng maayos at the same time. May mga enforcer naman talaga na napapakiusapan. Ayun, so kailangan talaga palaging tayo kalmado, no? Although minsan kasi hindi mo may instances na nabubwisit ka yung makikipagtalo ka. Pero hangga't maaari, mahuhold natin yung tempered natin at yung inis natin, yung galit natin, no? So marami diyan. Pero eto, kapag yung may mga enforcer kasi na pinaliwanag sa yung violation mo at kinuha na yung lisensya mo, sabay sulat na yan, wala na yan. Wala nang no doubt na yan, kundi magtutubos ka na ng iyong lisensya. So yun lang guys, salamat sa support ulit mga kadadas, no, mga kagulong. Ayan. And also, update ko kayo mamaya if ever na kung anong mangyari sa ating biyahe for today. At mag-i-street naman ako hanggang late night na ako babiyahe at uwi dito sa bahay, no. At babawi tayo ngayon, no. So, nagbalik ulit kasi yung Grab Airport, yung may mga may mga bonuses, yung may ma-target ka na 25 rides in 1 week, magkakaroon ka ng 1.5. So, bumalik yun. So, titingnan natin ngayon kung mare-reach out natin yung ganong biyahe for this whole week until Sunday. At sana ma-reach out natin, no? So, yun lang mga kadodas, mga kagulong. Update ko kayo mamaya if ever na anong mangyari sa ating biyahe for today. God bless, God bless. Thank you Lord. At salamat. Hello mga kadadas. Good morning. Ayun. This is it. Final ng ating vlog for today's vlog. Ayun, for today's biyahe. Ayun, for this biyahe guys ay lahat ang biyahe natin ay Grab Airport lang. Wala tayong nakuha ang Grab Mart, Grab Express or Lalamove. Ayun, so overall first trip natin sa ating Grab Airport ay naka-anim tayo. Ito. Tapos from 12 hanggang anong oras yung last time na booking ko? Ayan, 1:49 ng umaga ay 3. So, yun. Ang swerte ko kasi nakakuha ako ng booking papunta dito. Malapit sa vicinity sa bahay. So, dito lang ako nag-drop off sa Langkaan, Dasma. Ayun. So, nandito na ako ngayon sa Arnaldos. Ayan guys. At maganda yung kinita ko. Hindi ko na ipapakita kung magkano yung revenue ko, no? Tayo ng mga big account o big fish na tinatawag ko kasi yung big fish yung mga tag 1,000 plus. So malalayo yon, 2 beses tayong bumalik ng Rizal, isang Baras at isang Taytay. Pero yun lang yung problema, no? Yung Baras napakalayo, yung Taytay malapit lang, pero halos kunti lang yung diferensya nila ng price. Tapos itong Cavite, yun, halos pares-pares sila ng mga price, pero mas malaki ng konti yung Baras. So ito yung ating, ayan, so time check, nakikita nyo ba? Ayan, alas 3, laksan natin, yan, 3:09 ng umaga. Ang total ng tinakbo natin ngayon guys ay 271.5. Ayan. So yung gas ko ay 4 na bar pa. Pero ang kinonsumo ko ngayon na gas ay 1,200. Ayan, nagpakarga ako kanina sa Baras kasi may mura doon. So yun, 4 na bar pa yung natitira natin. Bukas ay ipapakarga na lang ako ng 800 pesos. So yun guys, at nakasyam na booking tayo ngayon, ano. So grabe. At salamat na rin at sa mga grab car, no, kasi pang backup lang daw kami.
Ayun, backup car lang kami ng airport. Sorry naman kung backup car lang kami. Ayan, at natutuwa lang ako kasi syempre, ayun, dahil sa tiyaga natin at sipag tayong bumalik sa airport, binigyan tayo ng magandang booking ni Grab. Ayun, kami ay backup lang. Kamusta naman yung mga backup lang? Shoutout kayo dyan. Ayun, so yun yung ating magandang biyahe for today's vlog, no? Shoutout sa ating mga kagulong dyan na nakasupport. Ayan, good vibes lang tayo guys, ha? Good vibes lang. Huwag kayong magpapadala sa mga emosyon, no? At pantay-pantay lang tayo dito. Even lalamove ka, even Grab Express ka, or even Grab car ka, or katulad ng Grab Airport, pantay-pantay lang tayong gustong kumita, no? At may mga difficulties lang na yan, katulad sa Grab car, may mga PE kayo, pero ando naman na ako, papunta na ako dun kumbaga na ano lang ako sino bang ayaw magka-PE, di ba? Alam niyo naman kung nasubaybayan niyo yung vlog ko, nandoon na tayo sa ano na yun sa punto na yun kumbaga nasama lang tayo sa backlog na tinatawag, at yung ating law firm hindi ko alam kung anong nangyayari, di ba? Pero nasa proseso na tayo guys ng sinasabi ko ulit, nasa proseso na tayo ng provisional authority. Nakapagbayad na ako, in fact meron na akong dito, may mga receipt na ako, di ba? So ayun, so sorry naman sa Grab, sa backup lang. Peace you. Ayan, peace sa lahat, at good vibes lang tayo dito. Gumawa rin kayo ng vlog kung gusto nyong mag-vlog, kung gusto nyong gumawa ng katulad ng ginagawa ko, gumawa rin kayo. Lahat malaya tayong gumawa sa kung anong gustong gawin natin sa buhay, no? As long as na hindi tayo nakakaperwisyo, as long as na hindi tayo nakakaabala ng ibang tao, as long as na hindi tayo lahat yun nga, sinasabi ko, nakakaperwisyo, nakakaabala, gawin natin kung ano yung gustong gawin natin, no? Yan, kung masaya tayo sa ginagawa natin, gawin natin yan. Wala namang magbabawal at ang magbe-benefits naman na yan tayo ako ang magbe-benefits na yun kasi ako ang gumagawa ng ganito, no? So syempre ako, nagpapasalamat ako sa inyo kasi andyan kayo, nagsusupport, nanonood ng aking munting vlog, diba? So yun lang, at salamat sa lahat. Good night and God bless. Love you all. Peace.